The Midnight Hauntings. Magandang araw mga ka-midnight. Ako si Rex. Ang kwentong ito ay pinadala ng isa nating tagapakinig at ito ay tungkol sa isang lalaki na nakatanggap ng isang maliit na rebulto ng Santo Niño sa bahay. Kung saan tila nabalot ng kababalaghan ang kanyang karanasan simula nang makuha ito. Ako si Gaston at nangyari ang aking kwento nitong nakaraang taon lang. Sakto kasing malapit ang selebrasyon ng pista ng Santo Niño nang ako ay makabili ng malilipatan sa aming probinsya. Noon pa man kasi ay deboto na ang aming pamilya sa Santo Niño simula pagkabata ko. Kaya naman nang bumukod ako ay pinangakuan ako ng aking lola na bibigyan niya ako ng maliit na rebulto bilang regalo sa aking paglipat. Para kahit paano ay maalala ko daw ang aking lola na nagpalaki sa akin simula nang mamatay ang aking mga magulang. Si Lola Nena kasi ang nagpalaki sa akin para maging relihiyoso. Ngunit nung tumanda na ako ay hindi na gaano malapit ang aking loob sa simbahan. Kaya naisa na ni Lola Nena na manumbalik ako sa pagsisimba sa pamamagitan ng pagregalo sa akin ng munting Santo Niño. Isa sa mga mahigpit na bili niya sa akin noon ay ipabasbas ko daw muna ito kapag aking natanggap dahil ayon sa kanya, ang mga rebultong may imahe ng tao ay maaaring pamahayan ng masasamang espiritu kapag hindi nabasbasan kahit na santo pa ang imahe nito. Hindi na kasi ako masyadong naniniwala at hindi din naman ako matatakotin kaya nalimutan kong ipabasbas ang santo. Ngunit isang gabi ay tila nahihirapan akong matulog sa hindi malamang dahilan. At nung nakatulog na ako, ay binangungot naman ako. Dahil lumabas sa aking panaginip ang imahe ng Santo Niño na tila gumagalaw ang mga mata. Maya-maya ay tila nagmugto ang mga mata nito at umiyak ng dugo hanggang sa magpula ang kanyang mga mata. Matapos nun ay napabalikwas ako ng gising sa takot. Hinihingal ako ng maalimpungatan at hindi na muli pang makatulog. Hindi ko magawang tignan ng ilang araw ang santo sa takot na baka biglang gumalaw ang mga mata nito. Lumipas ang ilang gabi at nawala na sa aking isip ang nangyari at agad na nalimutan ito. Naging abala din ako sa paglipat ng aking mga gamit at naisip na baka ang aking tinitirhan ang tunay na nagbigay ng masamang panaginip sa akin. Naisip kong namamahay lang ako at kapag napabasbas ko na ang bagong bahay ay mawawala na ang aking takot. Kaya naman lumipas pa ang ilang linggo na hindi ko ginagalaw ang santo sa kanyang pinagpapatungan. Patuloy akong nagkaroon ng mga bangungot kaya naman minadali ko ang pag-aayos ng bahay para makapagpabasbas na sa pari ng aking tirahan. Nang dumating ang aking mga inimbitahan galing simbahan ay nakampante na ako dahil sa wakas ay mababasbasan na ang aking bahay. Ngunit nung kinagabihan ay nagtaka ako nang tumawag si Lola Nena at tinanong kung nasabay ko na ba ipabasbas ang rebulto. Ang sabi ko ay akala ko ay nadamay na ito sa padasal sa bahay kaya hindi ko na sinabi sa pari na basbasan ito. Nagalit si Lola Nena at sinabi niyang hindi ganon iyon. Ilang linggo na daw sa akin ang rebulto at baka may dumalaw na daw sa akin na masamang espiritu. Inutusan niya ako na ipadasal ang rebulto mismo sa simbahan. Hanggat wala pa daw kasing sumasapi sa santo, ay kaya pang ipabasbas ang rebulto. Kung sakaling may sumanib na daw dito,
ay mas magagalit daw ang espiritu kapag pinadasalan sa simbahan. Kaya naman dinala ko na ang santo sa simbahan agad-agad kinabukasan para mabasbasan na ng pari. Pag uwi ko, ay sinabi ko agad ito kay Lola Nena at nakampante na siya. Ngunit lingid sa aming kaalaman ay may nakasanib na palang kaluluwa sa aking pinadasal na rebulto. Dahil nung kinagabihan ay nahirapan na naman akong matulog. Inasahan kong babangungutin lang ako nung gabing iyon, ngunit mas malala pala ang mangyayari. Nakarinig ako ng kalampag sa labas ng aking kwarto at sinilip ko ito. Doon tumambad sa akin ang santo. Dahan-dahan itong lumapit sa akin at namumula-muli ang mga mata nito. Bigla itong lumuha ng dugo at tila bumubulong ito na may boses bata. Tumindig ang balahibo ko sa buo kong katawan at kumaripas ako ng takbo sa aking kwarto para magtago sa sumusunod na rebulto. Kinandado ko ang aking pinto habang nanginginig sa hilakbot. Hindi ako makapaniwalang nagkatotoo ang babala sa akin ni Lola Nena at may mali nga sa santong aking nakuha. Napatigil ako nang makarinig ng hagikgik sa aking likuran at dahan-dahan akong lumingon. Biglang lumitaw sa aking likuran ang rebulto ng Santo Niño at hindi ko alam kung paano ito nakapasok sa loob. Agad-agad akong kumaripas ng takbo at nagmamadaling buksan ng aking kwarto. Hindi ako tumigil sa pagtakbo kahit na nasa labas na ako ng bahay. Dumiretso ako ng simbahan kahit gabi na at doon na natili hanggang matawagan ko si Lola Nena. Kwinento ko lahat sa kanya at pinakalma niya ako. Ayon sa kanya ay ang tanging solusyon lang ay itapon na ang rebulto o kaya naman sunugin na ito. Pinuntahan ako ni Lola Nena agad-agad at sinamahan akong magdasal sa simbahan. Sinabihan niya ako na sana ay manumbalik ang loob ko sa simbahan ng kusa at hindi lang dahil sa aking naranasan. Matapos nun ay tsaka kami nagplano kung anong gagawin sa santo. Umuwi kami sa aking bahay at nagpasyang sunugin na lang ang rebulto. Matapos nun ay hindi na muli pang bumalik ang bangungot o kahit anong pagpaparamdam sa akin. Ilang taon na ang lumipas at mas tumibay ang pananampalataya ko sa Panginoon at sa aking lola. Dahil aking napagtanto na ibang tapang at proteksyon ang aking naramdaman nung ako ay nanumbalik sa pagdadasal. At walang kahit anuman ang mananakot pa sa akin ulit. Kahit na isa pa itong huwad na Santo Niño. Magandang araw mga ka-midnight. Ako si Rex. Ang kwentong ito ay pinadala ng isa nating tagapakinig at ito ay tungkol sa isang babae na may nakilalang manlilimos sa dulo ng kanyang kanto kung saan misteryosong nangamatay ang mga kasama nitong pulubi sa di mapaliwanag na dahilan. Ako si Trixie at nangyari ang aking kwento ilang taon na ang nakalipas. Bagong lipat ako sa aking tinitirhan dahil nakaginhawa ako sa buhay matapos makapagtapos at magtrabaho. Galing ako sa hirap noon at narating ko kung nasaan ako dahil sa tulong ng iba. Kaya naman kahit na medyo may parting liblib ang aking nilipatan, ay naisipan kong kaibiganin ng mga taga rito, lalo na ang mga medyo kapos sa buhay, tulad ng aking naranasan nung bata pa ako. Daan ko ito para magbalik ng biyaya sa mga nangangailangan. Dun ko nakilala si Mang Enteng na isa sa mga manlilimos sa dulo ng aming kanto. Mabait si Mang Enteng at may pagkamadaldal kaya hindi siya mahirap kaibiganin.
Siya ang nagsabi sa akin na marami silang mga pulubi sa kantong iyon na nahihirapan makakain sa isang araw. Nagpa siya akong pagkain na lang ang iabot kaysa pera at doon ako simulang nagbigay sa kanila ng hapunan hanggang sa naging tradisyon ko na ito ng ilang buwan. Araw-araw ay nag-aabot ako sa kanila ng makakain na nakabalot na para masiguradong nakakakain sila sa gabi. Ngunit isang araw ay nagulantang ang aming barangay nang may matagpo ang isang patay na pulubi sa kanto. Tila nagsuka daw ito ng dugo at pinaghihinala ang lason ang kinamatay nito. Ang nakakabahala pa ay natagpuan ng katawan sa pwesto ni Mang Enteng. Agad akong nagmadali para mapuntahan ng kanto at siguraduhing ligtas ang matandang aking naging kaibigan. Lalo akong nag-alala nang hindi siya makita doon. Ngunit sa kabutihang palad ay iba daw ang namatay at may nakakita pa daw kay Mang Enteng na umalis. Ang masaklap lang ay si Mang Enteng daw di umano ang nakahanap sa katawan at nagmadali itong umalis sa takot na mapagbintangan na siya ang lumason sa kapwa manlilimos niya. Kahit paano ay naging kampante ako dahil alam kong ligtas si Mang Enteng. Gayunpaman ay nabahala pa din ako sa balita at naawa sa namatay na biktima. Usap-usapan kasi na baka daw may nakain lang ito at may sakit na, ngunit ayon sa mga nakausap kong manlilimos ay masigla pa ang biktima bago mamatay kaya imposibleng sakit ang kinamatay nito. Naawa ako sa kalagayan ng mga pulubi lalo na sa tingin sa kanila ng karamihan. Pinaglaban ko pa na ipa-autopsy ang bangkay at doon natagpuan nga na may hinalong lason na natagpuan sa kinain nito. Matapos nun ay lalo akong nagsipag na tumulong pa sa ibang manlilimos. Nagbalot na din ako ng mga pwede nilang makain pati sa pang-umaga para masiguradong makakain sila ng maayos at tiwala naman ako sa aking luto na walang makahalong lason. Sa kabutihang palad ay namataan ko si Mang Enteng at agad na nilapitan siya. Ngunit nagtaka ako ng tila natakot siya sa akin at napaatras. Pilit kong inaabot ang pagkain ngunit ayaw niya itong tanggapin at nagmamadaling umalis. Nang aking siyang sundan ay sabi niyang ayaw niyang malason sa aking binibigay na pagkain. Saktong kinabukasan nun ay may napabalita ulit na tatagpo ang patay na manlilimos sa dulo ng aming kanto. Ang tanging impormasyon na nakuha ko ay isang matandang lalaki daw ang natagpuan at nag-alala akong si Mang Enteng ito lalo na't natagpuan ito sa kanyang pwesto ulit. Sa kasamaang palad ay saktong may sakit ako at hindi makalabas kaya hindi ako makabalita ng maayos bukod sa mga kapitbahay na tinatawagan ko maya't maya. Buong gabi akong nag-alala at hindi ko mapigilan na maisip na si Mang Enteng ang nabiktima. Pinilit ko ang aking sarili na bumangon para sumilip sa labas dahil sa aking pag-aalala. Kahit mahilo-hilo ako, ay pinilit kong bumangon para iprepara ang mga ipamimigay kong pagkain at para na din makita ko kung anong kalagayan ni Mang Enteng. Saktong pagbukas ko ng pinto ay nasa harapan na si Mang Enteng at mukha na itong kalmado at hindi takot sa akin. Humingi ito ng tawad dahil sa kanyang hindi pagtiwala sa akin sa tagal naming magkakilala at nagpasalamat siya sa aking pagtulong sa kanya bago umalis. Kinabukasan ay nakatanggap ako ng balita tungkol sa natagpuang patay na manlilimos sa aming kanto. Agad akong nagbasa ng dyaryo dahil hindi ko gaano nakausap si Mang Enteng. Nanigas ang buo kong katawan nang mabasa na si Mang Enteng pala ang namatay nung nakaraan. Tumindig ang balahibo sa buo kong katawan
at nakaramdam ako ng malamig sa aking likuran. Ayaw ko sanang tumingin sa likod, ngunit dahan-dahan ko itong sinilip at naaninag ko ang hugis na isang lalaki na tila si Mang Enteng na mukhang duguan at gusgusin. Nangilabot ang buo kong katawan at hindi makapaniwala sa aking nakita, kaya ako ay napapikit na lang at nagdasal. Habang nagdarasal ako, ay narinig kong bumubulong si Mang Enteng. Nang marinig ko ito, ay nagsasabi ito ng mga pasasalamat sa akin. Pagdilat ko ay nakita kong umaangat ang kaluluwa ni Mang Enteng na tila naging maayos na ang itsura at naging malinis at malusog. Ang huling mga sandali nito ay pagpapasalamat sa akin bago maglaho sa liwanag. Matapos nun ay naluha na lang ako sa pagluluksa. Nagsindi ako ng mga kandila sa kanto sa pag-alala sa mga namatay na pulubi sa amin. Sa kasamaang palad ay hindi na nahanap pa ang salarin sa gumawa sa kanila nito. Isa sa kinalulungkot ko ay ang pagtrato sa mga mahihirap sa aming bayan. Na mailap ang nagiging hustisya kapag mahirap na mamamayan ka lang. Na sana ay mas natutukan pa at bigyan pansin ang mga nangangailangan sa lipunan. Tulad ng mga napapabayaan at hindi nabibiyayaan na mga manlilimos. Magandang araw mga ka-midnight. Ako si Rex. Ang kwentong ito ay pinadala ng isa nating tagapakinig at ito ay tungkol sa isang babae na naalala ang kanyang karanasan nung siya ay bata pa sa probinsya, kung saan pinapakain siya ng kanyang lola ng isang misteryosong sinigang. Ako si Alice at nangyari ang aking kwento ilang taon na ang nakalipas. Isa kasi sa aking pinag-iisipan simula bata pa ako ay bakit naputol ang aking koneksyon sa aking lola kahit sa pagkakatanda ko at sabi na din ng aking mga magulang ay malapit ako sa kanya noon. Natatandaan kong paborito akong paglutuan ng aking lola at konektado dito ang aming paglayo sa probinsya. Sa pagkakaintindi ko kasi nung bata ako ay may nais manakit sa akin noon at kinailangan naming iwan si Lola Tera para hindi na ako mapahamak pa. Ang alam ko kasi ay kilala si Lola Tera na manggagamot sa bayan dahil nakakapagpagaling ang mga luto nito. Siguro ay naisipan ng aking mga magulang na mas mainam na lumayo ako sa masamang espiritu sa probinsya na hindi kaya talunin ng luto ni Lola Tera. Natatandaan kong paborito ko noon ang paghigop ng mainit na sabaw ng kanyang sinigang na baboy. Pinapakita niya sa akin ang kanyang pagluto at ang pagpatak ng langis na nagpapagaling di umano sa akin. Nagkakasakit kasi ako tuwing ako ay dinadalaw ng isang espiritu. Tuwing gabi kasi ay may namamataan akong isang matandang babae na tila nakatago ang itsura sa dilim habang nakatanaw sa aking bintana. Sisilip lang ito saglit sa aking bintana at aalis din agad, ngunit sa aking takot kapag gabi ay lalagnatin na ako paggising sa umaga. Bigla-bigla itong nagpakita sa akin isang gabi at ilang linggong hindi ko makikita, ngunit biglang babalik ulit. Tuwing kinukwento ko ito sa aking mga magulang ay hindi sila naniniwala at nagpapatulong kay Lola Tera na tabuyin ang masamang espiritu. Kaya naman pinapakain ako ng sinigang ni Lola Tera at gumagaan na ang aking pakiramdam. Nakakabahala lang na tila walang naniniwala sa akin bukod sa aking mga kaibigan na lagi kong kinikwentuhan. Kaya naman naisipan kong madalas na magpatulog sa aming bahay.
Pinakilala ko ang aking mga kalaro kay Lola Tera at pinagyabang ang masarap na luto nito na kaya ding magpagaling ng sakit. Hinayaan lang kami maglaro ni Lola buong araw hanggang sa mapagod kami at nagpahanda ako ng aking paboritong sinigang para matikman din nila. Nasarapan ang mga kalaro ko at naubos agad ang sinigang na hinanda ni Lola Tera. Binulong ko sa kanila nung matutulog na kami na baka hindi kami magkasakit kahit makita namin ang espiritu dahil sa proteksyon ng kanyang nilutong sinigang. Natanaw namin nung kinagabihan ang multo, ngunit hindi ito sumilip sa bintana ng aking kwarto at nakakatuwang hindi nga kami nagkasakit kinabukasan. Inasar pa ako ng iilan kong kalaro na baka ako lang ang nagkakasakit dahil sa takot, dahil ayos naman ang kalagayan nila. Ilang araw ang lumipas at naisip kong baka sadyang matatakotin lang talaga ako at totoo ang kanilang sinasabi. Ngunit ayon kay Lola Tera, ay nararamdaman na din niya ang paglakas ng masamang espiritu. At sa kasamaang palad, ay nagkatotoo nga ito. Dahil natagpo ang patay ang isa kong kalaro isang gabi sa labas ng kanilang tirahan. Ilang araw na daw itong matamlay at nagsasabing dinadalaw daw ito ng espiritu ng matandang babae. Isang gabi ay nawala daw ito sa kwarto niya at natagpuan na lang kinabukasan sa kagubatan. Dun lalong kumalat ang usap-usapan tungkol sa masamang espiritu ng isang matandang babae. Malamang ay ito daw ang sanhi ng pagkasakit ng iilang kabataan sa aming lugar noong mga nakaraang gabi. At napag-alaman kong karamihan sa mga ito ay aking mga kalaro. Hindi ako makapaniwalang biglang mamamatay ang matalik kong kaibigan dahil nung huli kong nakita ito ay masigla pa siya sa amin. Tila na konsensya pa ako dahil ako ang nagpakita sa kanila sa masamang espiritu sa gabi, kaya ako nanghina at tumamlay sa bahay. Pilit akong pinapakain ni Lola Tera para daw malabanan ang lungkot, ngunit wala talaga akong gana kaya hindi ako kumain ng kanyang lutong sinigang. Nagpa siya akong magkulong sa aking kwarto buong gabi at naramdaman kong tila ako ay nanghihina at nagkasakit. Dinala agad ako sa ospital nung gabing iyon ng aking mga magulang kung saan hindi ako nagising ng ilang gabi. Nung nagkamalay na ako, ay nakaempake na ang aming mga gamit at agad na lumipat na sa Maynila nang walang pagpapaliwanag sa akin. Ngunit ngayong matanda na ako, ay nalaman ko na ang tunay na nangyari sa akin nung gabing iyon at ang dahilan kung bakit hindi na pinag-uusapan pa si Lola Tera. Natagpuan ko ang mga liham ng aking mga magulang at nangilabot sa aking nadiskubre. Si Lola Tera pala ay may hinahalong lason sa kanyang mga nilulutong pagkain. Siya din pala ang nakikita kong matandang babae tuwing gabi at tumatakas pala siya para itago ang kanyang mga lason. Ginagawa raw niya ito dahil sawa na siyang maging manggagamot sa aming bayan. Ngunit dahil ako ay apo niya, ay pinapatakan niya ang sinigang na niluto niya ng panlaban sa lason para mahinto ang aking sakit. Kaya pala pilit niya akong pinapakain ng sinigang kahit na tumanggi na ako ay para magamot ako. At dahil sa pagka-ospital ko ay nahuli siya. Napag-alaman din kasi ng pulisya na lahat ng nagkasakit na bata ay galing sa aming bahay ilang gabi bago magkasintomas. Kaya naman nahuli si Lola Tera at agad itong umamin ng walang pagsisisi. Hanggang ngayon ay nakakulong pa din siya sa probinsya. Ngayon ay mas naliwanagan na ako sa madilim na nakaraan ng aking buhay
at hindi makapaniwala na kadugo ko ang isang masamang tao na tulad ni Lola Terra na nagawang manlason ng mga inosenteng bata sa pamamagitan ng sinigang ni Lola. Magandang araw mga ka-midnight. Ako si Rex. Ang kwentong ito ay pinadala ng isa nating tagapakinig at ito ay tungkol sa isang lalaki na lumipat sa isang probinsya para maging mangingisda, kung saan binalaan siya na huwag dumaong sa isang islang nababalot ng misteryo at kababalaghan. Ako si Intoy at nangyari ang aking kwento ilang taon na ang nakalipas. Nag-umpisa ito nang manirahan ako sa may dalampasigan upang ako ay mamuhay ng tahimik malayo sa aking dating buhay. Isa sa mga unang napansin ko nung lumipat ako ay ang isla. Kapansin-pansin ang natatanaw na isla sa laot at nang tanungin ko ang mga kapwa mangingisda ko ay binalaan nila ako dito. Ayon sa usap-usapan ay may mga nakatira daw dito, ngunit iniiwasan nila itong lapitan, lalo na din dahil sa kwento ng aming amo na si Mang Carlos. Ayon sa kanya ay sinubukan mangisda noon doon ng kanyang kapatid. May nakita daw kasi itong mga tao sa isla at pagpunta daw ng kuya niya doon ay hindi na muli pa itong natagpuan. Dahil doon ay walang nagtangkang mangisda malapit sa islang iyon. Isang gabi ay pabalik na sana kami sa pangingisda nang biglang bumagyo at hindi kami makabalik. Dahil doon ay naanod ang aming mga bangka sa gitna ng laot at kami ay nangamba sa aming mga buhay. Maya-maya ay naglubugan na ang mga bangka. Pilit akong kumapit sa aking bangka hanggang sa nawalan na ako ng malay. Pagkagising ko ay dun ko napagtanto na napunta na kami sa islang pinagbabawalan. At pagtingin ko sa aking paligid ay nangilabot ang aking buong katawan. Kitang-kita ko na madami sa aking kasamahan ang lumulutang na at tila namatay sa pagkalunod. Mabuti na lang at may iilan akong nakita na buhay pa at saktong nandun din si Mang Carlos. Kahit paano ay nakakagaan na may iilan pa sa aming nabuhay. Ang nakakahilakbot lang ay ang realidad na kami ay napunta na sa pinagbabawalang isla. Nagpulong muna kaming mga nakaligtas at nagplano na ng aming gagawin. Naisip namin na subukan ayusin ng mga bangka para agad na makabalik sa aming bayan. Iilan sa amin ang nagpupukpok para ayusin ng mga bangka habang ako at isa pa ay nagbabantay kung sakaling may mga taga-isla ang lumapit sa amin at atakihin kami. Habang kumikilos kami ay dun napaisip ang iilan sa amin kung totoo kaya ang kwento sa amin ni Mang Carlos. Napansin namin na tila misteryoso ang biglang paglitaw ng bagyo kung kailan kami ay tila napalapit na sa isla. Pinaliwanag ni Mang Carlos na nababalot ng salamangka ang isla at ang mga nakatira dito ay sinumpang hindi makaalis kahit kailan dahil sa kanilang mga kasalanan. Usap-usapan na ang sumpa daw ay dahil ang mga nakatira sa isla ay mga aswang at ang kanilang sala ay ang pagkain ng mga tao. Habang siya ay nagkukwento ay nakarinig kami ng alulong at dun na napaniwala ang lahat. Maya-maya ay may kumaluskos sa aming likod. Biglang lumabas ang isang aswang at agad na inatake ang aking kasamahan na nagbabantay.
Tinanggal nito ang braso ng lalaki na parang papel lang at sabay nilamon niya ito. Nagsigawan ng lahat at agad nang nagtakbuhan ng kanya-kanya dahil sa takot. Agad akong tumakbo patungo sa kakahuyan kung saan nawalay ako kay Mang Carlos. Hindi ako makapaniwala na totoo ang aswang at makikita ko ng harapan ang pagpatay nito sa aking mga kaibigan. Maya-maya ay nakarinig ako ng kaluskos ng dahon sa aking likuran. Doon ko naaninag ang isang babae sa damuhan na tila nagtatago. Sumisenyas siya sa akin na lumapit ako sa kanya at sa unang tingin pa lang ay alam ko nang isa din siyang aswang. Ngunit napilitan akong sundan siya dahil hindi naman niya ako inatake. Nagpakilala ang babae bilang Liana at dinala niya ako sa isang bangka at sinabi na kapalit ng kanyang tulong ay nais niyang makaalis sa kanilang isla. Kaya naman nagmadali akong magsagwan pabalik kahit na nag-aalala pa ako sa aking mga kasama, lalo na kay Mang Carlos. Nang makarating kami ay nagpasalamat si Liana sa akin at hindi ko maitanggi na nabihag ako sa kanyang kagandahan. Habang nagsasagwan pa lang ay nagbahagi siya ng kanyang buhay sa isla kung saan hindi daw niya nais maging aswang at hindi siya nakakatikim pa ng laman ng tao. Ayon sa kanya ay kailangan muna makatikim ng tao ang isang aswang bago ito tuluyang makapagbagong anyo. Dinala ko siya sa aking bahay at pinagpahinga muna doon habang ako ay humingi ng tulong sa mga kapitbahay para sa mga naiwan sa isla. Ngunit pagbalik ko ay nabalitaan kong may isang aswang di umano ang namataan na umaatake sa isa sa mga mangingisda. Agad kong hinanap si Liana dahil ako ay nag-alala na baka nasundan siya ng ibang aswang at nais siyang pilitin na bumalik sa isla. Ngunit ayon sa mga nakakita ay si Liana ang tila nagbagong anyo at siya daw mismo ang umatake sa mga taong bayan. Hindi ko inasahan na nilinlang ako ng isang aswang at ako pa ang sanhi ng pagpapakawala sa kanya sa aming bayan. Kaya naman ilang gabi ang dumaan at napakaraming tao ang sunod-sunod na natagpo ang patay sa aming bayan. Pati nung tinangka naming puntahan ng isla para iligtas sila Mang Carlos, ay natanaw namin sa dalampasigan na nakahilera ang kanilang mga bangkay. Kaya simula nun ay mas naging mahigpit na kami sa paglapit sa isla. Naging maingat na din kami tuwing gabi at hindi na namataan pa si Liana sa aming bayan. Ilang taon na ang nakalipas at naging leksyon na sa akin na hindi basta-bastang magtiwala sa taong kakakilala ko pa lang. Natuto akong hindi basta maniwala sa kwentong kaawa-awa sa umpisa. Lalo na't ito ang paraan para malinlang ang ibang tao, kaya dapat ay maging mapangkilatis. At baka mabiktima din kayo ng pagkabighani sa isang babae na galing sa isla ng mga aswang. Magandang araw mga ka-midnight. Ako si Rex. Ang kwentong ito ay pinadala ng isa nating tagapakinig at ito ay tungkol sa isang lalaki na nabighani sa isang babaeng masahista, kung saan nababalot ito ng misteryo, lalo na ang kanyang kamay na may kakaibang epekto sa katawan. Ako si Marco at nangyari ang aking kwento ilang taon na ang nakalipas. Mabigat kasi ang aking trabaho noong mga panahong iyon, kaya laging sumasakit ang aking katawan at saktong hiniwalayan ako ng aking nobya
na laging humihilot sa aking likod. Saktong madaming nag-usbungang mga spa sa aming lugar, kaya naisipan kong puntahan ang isa dito. Pinili ko ang isa na mura lang dahil unang beses ko pa lang at hindi ko gustong gumastos agad ng malaki sa hindi sigurado. Ngunit pagdating ko doon ay agad akong nabighani. Sinalubong ako ng isang babaeng nakauniforme na nagpakilalang Rosa. Sa unang tingin pa lang ay nahulog na ang aking loob sa kanya. Simple at mayumi lang siya kumilos, ngunit may kislap sa kanyang mga mata at ngiti na nagpatibok sa aking puso. Habang naghihintay na tawagin, ay napansin ko ang iba kong kasabay na tila nabighani din sa ganda ng ibang masahista dito. Napansin ko ang isang lalaki na tila hinipuan ang isang masahista at agad ko itong sinita. Bago pa siya sumagot ay tinawag na ako ni Rosa. Habang nagmamasahe sa akin ay kakaiba ang ligayang aking naramdaman na tila lumulutang ako sa langit bawat hawak niya sa akin. Sa sobrang sarap ng kanyang kamay ay tila nakatulog ako at nagising na lang sa paggising sa akin ni Rosa at gumaan na agad ang aking pakiramdam. Sa unang karanasan ko ay masaya ako sa paghilot sa akin at higit sa lahat ay nahulog ang aking loob sa masahista dito. Kaya naman naisipan kong balik-balikan ang spa para mas lagi kong makita si Rosa. Ngunit tuwing pumupunta ako doon, ay tila nahihiya siya. Gayunpaman, ay sinusuyo ko pa din si Rosa, ngunit nirerespeto ko ang pagtrato ko sa kanya. Habang nagiintay na tawagin ako sa spa, ay narinig kong tila may mga nagbubulungan na kasabay kong nakapila. Nang tanungin ko sila, ay nagulat ako sa aking nabalitaan. Isang lalaki di umano ang natagpuang patay na nakatira malapit sa spa. Pinaghihinalaang ninakawan daw ito matapos pagsasaksakin dahil nawawala daw ang mga pera at alahas nito nang matagpuan sa bahay. Laking gulat ko nang mapagtantong kabilang kanto ko lang ito nakatira. At ang lalaking na biktima ay ang lalaking aking sinita nung nakaraan. Ayon sa mga pulis, ay simpleng biktima lang ito ng pagnanakaw. Doon ko napagtanto na ang lalaking ito ay suki din sa spa at siya yung lalaking laging napapaaway sa pagtrato niya sa mga masahista. Doon ako nag-umpisang maghinala na baka konektado ang biktima sa spa, lalo na't madaming may galit sa lalaking na biktima dahil sa pangit na pakikitungo nito sa mga empleyado. Doon ko naisipan na kamustahin si Rosa dahil nag-aalala akong baka mapaano din siya. Pagdating doon ay halatang tila matamlay si Rosa at medyo iwas ang ibang mga masahista sa akin. Saktong gabi na at ako lang ang nag-iisang customer kaya walang ibang tao bukod sa akin. Nang tawagin ako ni Rosa para masahihin ay nawala sa aking isip ang aking hinala. Pagdating sa kwarto ay nagtataka akong tila minamadali ako papwestuhin ni Rosa at agad na minamasahe sa kama. Nagtataka akong bigla akong inantok kahit kakaumpisa ko pa lang ng pagmamasahe sa akin. Doon ko napagtanto na hindi normal ang aking pagkaantok. Tila hinahaluan ng pampatulog ang pamahid na nilagay sa akin at kami ay pinapatulog. Kaya pala ang bilis kong makatulog at hindi agad nagising basta-basta kahit na alam ko sa sarili kong mababaw akong matulog. Maya-maya ay tila naalimpungatan ako at nakarinig ng boses. Biglang nagpakita ang isang nakakatakot na lalaki at dun ko narinig na siya pala ang may-ari ng spa.
Pagtingin ko sa aking paligid ay nasa ibang lugar na ako at tila nilipat sa mas madilim na kwarto. Napansin ng lalaki na nagising ako at agad na tinawag si Rosa. Maya-maya ay naramdaman ko sa aking likuran si Rosa at agad akong tinurukan sa leeg. Maya-maya ay nanigas ako at hindi na bigla makagalaw kaya tumumba ulit ako sa kama. Doon tumawa ang lalaki at biglang nagsalaysay ng kanyang ginagawang modus. Ginagamit pala niya ang mga manghihilot para magnakaw ng susi at gumawa ng kopya. Matapos nun ay susundan ng may-ari ang mga ito sa bahay para dun nakawan. Dun ko naisip na ang lalaking ito ang pumatay sa nabiktima kong kapitbahay nung isang gabi. Nagkataon na ang lalaking nabiktima ay naabutan na ang may-ari sa kanyang bahay at nanlaban pa kaya napatay ito. Mabuti na lang daw ay hindi pa siya pinaghihinalaan ng mga pulis, ngunit dahil nagising daw ako ay problema ito. Maya-maya ay nagulat ako sa sumunod na nangyari. Biglang inatake ni Rosa ang may-ari at habang nanlalaban sila ay nagawang turukan ni Rosa ang lalaki hanggang sa hindi na din ito nakagalaw. Doon ako tinulungan ni Rosa na tumayo at nagmamadali kaming humingi ng tulong kasama ang iba pang masahista. Doon naglahad si Rosa na may pagkasindikato ang may-ari dahil binabantaan silang mga empleyado na sasaktan ang kanilang pamilya kapag pinagkalat nila ang kanyang modus. Sadyang nakita daw niyang mabuti akong tao kaya plinano niyang magising agad ako. Humingi siya ng tawad dahil yun daw ang tanging paraan para makalaya sila sa pananakot ng lalaki. Dahil doon ay nakulong ang lalaki ng ilang taon at nakalaya ang iba pang masahista. Ngayon ay nagsasama na kami ni Rosa at laking pasasalamat ko din na nakilala ko siya. Doon ko napagtanto na ang pagiging mabait ko sa kanya ang dahilan kung bakit niya ako pinagkatiwalaan. Kung hindi, ay nabiktima na ako ng may-ari. Ngayon ay tahimik na ang pamumuhay ko kasama ang aking nobya na dating masahista. Magandang araw mga ka-midnight. Ako si Rex. Ang kwentong ito ay pinadala ng isa nating tagapakinig at ito ay tungkol sa isang babae na laging dumadalaw sa Binondo at may nakilalang matandang tindera kung saan misteryoso ang mga binibentang mga gamit nito. Ako si Patricia at nangyari ang aking kwento ilang taon na ang nakalipas. Mahilig kasi akong mag-picture ng aking mga pinupuntahan at kinakainan na lagi ko namang ina-upload. Pangarap ko kasi noon maging vlogger at isa sa paborito kong puntahan ay ang Binondo. Mura kasi ang mga bilihin dito at masasarap ang pagkain kaya iniinda ko ang dami ng tao at lagi akong bumabalik-balik dito para libutin ang bawat eskinita dito. Isang araw ay dun ko napansin ang isang maliit na tindahan ng isang alley na puno ng mga pang-inchik na kagamitan. Nagpakilala ang may-ari bilang si Aling Leila at ilang taon na daw siyang nagbebenta sa iskinitang iyon at iilan pa lang daw ang pumapasok sa kanyang tindahan. Tinuruan niya ako sa isang misteryosong paniniwala nang magtangka akong maghulog ng barya sa kanilang fountain. Ayon sa kanya, ay matutupad daw ang hiling ng maghuhulog ng barya dito, ngunit binalaan niya ako dahil madalas daw ay doble ang binibigay nito. Nagtaka ako dahil maganda makatanggap ng doble. Ang paliwanag sa akin ni Aling Leila
ay may babaeng namatay daw dahil sa isang hiling. Humiling daw ito na magkaroon ng nobyo at sa kakaibang pangyayari ay dalawa ang kanyang naging manliligaw. Pinag-awayan siya ng dalawang lalaki at naglabas ang isa ng patalim. Sa gitna ng pag-awat ay nasaksak ang babae at ito ay namatay. Doon nangilabot ang aking buong katawan dahil napaisip akong hindi din pala ganun kaganda ang resulta ng sobra-sobrang tipo ng hiling, na mas mainam pang humiling ng normal kaysa makatanggap ng higit pa dito. Matapos nun ay iniwasan kong humiling nung naghulog ako ng barya. Ilang gabi ang lumipas at lumilibot pa din ako sa Binondo at napapaisip tuwing naaalala ang eskinitang aking dinaanan. Gayunpaman ay patuloy ang aking paglibot para alisin sa aking isip ang tungkol sa hiling. Ngunit hindi maalis sa isip kong paano kung humiling ako ng yaman. Nagninilay-nilay ako na marahil ay pag malaki ang hilingin ko at dumoble ito, ay may magtangkang magnakaw sa akin. Doon ako nagpasya na humiling ng maliit na halaga para kahit pag dumoble ay hindi kalakihan ng makukuha ko kapag ako ay naghulog ng barya. Habang papunta pa lang sa tindahan ni Aling Leila ay naisipan kong maglibot muna dahil iniisip ko na ang mga maaaring bilhin ko. Dinaanan ko ang mga paborito kong kainan at bilihan ng mga gamit nang may makita akong pamilyar na muka at nagulat ako. Dahil kitang-kita ko na may kasamang iba ang aking nobyo kahit na sinabi niyang may sakit siya at hindi niya ako masasamahan. Agad ko silang hinarap at tinawanan lang ako ng babae at sinabihan ako na ako ang kabit habang humihingi ng tawad ang aking nobyo. Nadurog ang aking puso at iyak ako ng iyak sa pagtataksil niya sa akin. Higit sa lahat ay nanggigigil ako sa babae dahil ayon sa paliwanag ng aking nobyo ay may nangyari sa kanila isang beses at pinagbantaan daw siyang ipagkakalat nito kung hindi siya sasama. Dumiretso ako sa tindahan ni Aling Leila at sa pagiging emosyonal ko ay agad kong hiniling na may mangyaring masama sana sa babaeng nang agaw sa aking nobyo. Nagmamadali akong kumuha ng barya at inihulog ito sa fountain nang hindi na pag-isipan. Maya-maya ay nakaramdam ako ng mabigat sa hangin at dun ko napagtanto ang aking nagawa. Hinanap ko si Aling Leila ngunit hindi ko ito matagpuan kaya nagmamadali akong umalis sa hiya dahil sa aking kahilingan. Pagdating sa bahay ay bigla akong nakonsensya. Napaisip ako kung anong klaseng masamang bagay ang maaaring mangyari sa babae dahil sa aking hiniling. Sinubukan kong tawagan ng aking nobyo at hindi ito sumasagot kaya lalo akong nag-alala na baka pumunta siya sa babae. Nagulat ako sa aking nabalitaan. Natagpuan daw na nagpakamatay ang aking nobyo sa pagtalon sa isang gusali sa kahihiyan sa kanyang nagawa. Sumunod daw ang babae dahil nakonsensya ito sa pananakot sa kanya. At dun ko napagtanto ang bigat ng aking nagawang hiling. Dumoble ang aking kahilingan na may masamang mangyari sa babae, ngunit ang nadamay ay ang aking mahal na nobyo. Dun ko napatunayan na totoo nga ang kamalasan na dulot ng sobra-sobrang paghiling. Maya-maya ay nakaramdam ako ng malamig sa aking likod. Bigla kong naramdaman ang malalamig na kamay ng dalawang kaluluwa sa aking mga balikat at naaaninag ko
ang itsura ng aking nobyo at ng babaeng kanyang nakasama. Nanginginig ako sa takot at nagmamadali akong umalis para pumunta sa Binondo. Ngunit sa hindi mapaliwanag na dahilan ay hindi ko mahanap ang tindahan ni Aling Leila sa eskinitang aking pinupuntahan. Naglaho ito na parang bula at isang mahabang pader lang ang nadatnan ko dito. Hindi ako makapaniwala na pati si Aling Leila ay nababalot ng kababalaghan. Malamang ay isang kaluluwa din si Aling Leila na nagtuturo ng leksyon sa mga tao sa kapahamakan ng paghiling, na ang paghiling ng masama sa kapwa ay kadalasan ay pwedeng bumalik sa atin ng mas higit pa. Matapos nun ay pinagluksa ko ang pagkamatay ng aking nobyo. Nagsindi ako ng insenso para ipagdasal din ang aking naging kasalanan dahil pinagsisisihan ko ang aking paghiling ng masama sa aking kapwa. Hanggang ngayon ay pumupunta pa din ako sa Binondo at nagbabaka sakaling makita muli ang tindahan ni Aling Leila. Dahil gusto kong harapin siya sa kanyang binigay na hiling para sa akin, na sana ay hindi niya ito inalok sa akin at buhay pa sana ang aking nobyo ngayon. Dahil nagbago ang aking buhay nang aking makilala ang tindera sa Binondo.